Mukhang masyado akong mahinahon sa'yo. Ngayon, malinaw na ba? Kung nakita ito ng pangatlong kapatid mo, bihira kong maipaliwanag ng maayos. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanya. Kailangan ng selos para malinaw sa kanya kung siya ba talaga ay may gusto sa'yo. Nanfeng, may isang dokumento bukas. Ipadala mo sa Dajiang Electronics, tapos pumunta ka sa opisina. Nagpapalap ako ng damit. Sandali lang po. Walang problema, hindi ako nagmamadali. Bakit hindi ka pa umaalis? Mr. C, Nanfeng, akala ko nagpalit ka ng damit. pupunta lang ako sa fitting room. Saan ang dokumento? Ito, bukas, asakasuhin mo to. Opo. Nanfeng, parang may narinig ako mula sa kwarto mo. May naiwan akong bagay kanina. Posibleng nahulog. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na maaga. Sige po. Nanfeng. Good night. Good night, Mr. C. Bakit ba hindi mo pa nasasabi ang good night sa akin? Hello? Misia, ang kapatid mo ay wala na sa room A1. Ano? Ang kapatid mo ay nalipat sa B2. Misia, hindi mo ba siya tinulungan na palitan ng kwarto? Ang A1, ang pinakamaganda at pinakamahal na kwarto, pinagbayaran ko rito sa pinakamataas na presyo. Bakit ito napalitan? Pupunta ako agad. Dr. Fang, pakipaliwanag ng malinaw sa akin. Bakit nilipat si Shinlan sa B2? Alam ko, hindi ko naman antalang bayaran ang kahit anong gastusin sa ospital. Ang B2 ay maayos din naman. Para sa amin, lahat ito'y para sa iyong kapakanan. Si Xia Qinglan, hindi natin alam kung kailan siya magigising. Para sa isang pasyenteng naka-vegetative state, ano bang kinaibahan kung nasa B2 siya? Hindi para sa kahit sino na hindi basta-basta mapapapasyahan. Ang bayad sa ospital ay napadala ko na hanggang sa susunod na buwan. Ang inyong hospital ay hindi maaaring ililipat ng pasyente na walang pahintulot ko. Pwede ko ireklamo kayo? Nakalimutan ko. Ikaw pala ay isang abogado. Kung gusto mo ng refund, ang Heat Detox Oral Liquid, pwede namang ibalik sa'yo ng buo. Pero isipin mo muna, si Xia Qinglan sa A1, dyan siya pwedeng manatili ng isang buwan lang. Ngunit ngayon sa B2, mas lalong doble o higit pa. Ito'y personal kong usapin. Bayad sa ospital at medikal, kaya ko naman. At naaalala ko, hindi ko naman antalang bayaran ang kahit anong gastusin ng inyong ospital. Hoy! Ano ba nangyari? Bakit parang maingay? Parang palengke dito. Mission? Ikaw pala, dumating ka pa bilang pasyente o bilang bumisita sa pasyente? Bumisita, dito naka-admit ang kapatid kong babae. Mission, pwede ba tayo mag-usap sandali? May sasabihin lang ako sa'yo. Sir A1, dyan nakatirang member ng pamilya mo, hindi ba? Ikaw pa nga nakikialam sa mga usapin ng pamilya namin. Shannon Feng, ang haba naman yung abot. Kailangan tiyuhin ko ng pahinga habang naka-hospital. Hindi ito lugar na para mag-away. Tama. Akala ko dati, mataas ang antas ng ospital na ito. Pero ganito pala, kahit sino pwedeng pumasok, iniisip ko na rin sa susunod na quarter kung mag-i-invest ba sa inyo. Binibining siya. Ang bahay ay naibalik na sa iyong card. Anong ibig sabihin nito? Matapos pag-usapan ng ospital, napapasya ng kapatid mo sa kasalukuyang kalagayan, hindi na kailangan manatili sa ospital namin. Pwede na siyang umuwi at magpahinga. Para na naman kung nakahiga. Parang gusto nang palisin kami. Ito ang desisyon ng ospital. Paano kami makabalik sa A1? Hindi pwede humingi ng tulong kay Xing Mushuan. Ngayon, si Shen Watang ay nagdududa kung may nangyayari ba sa amin. Mr. C? Nanfeng, marami na akong tawag sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Ano ba nangyari sa'yo? May nangyari ba sa'yo? Akala ko, may oras pa naman akong matapos ang trabaho. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Hindi magandang yung pakiramdam nito mga nakaraang araw. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? Ang kapatid kong babae ay malapit ng paalisin sa ospital. Ang bayad sa ospital ay hindi ko naman naibawas kahit isang araw. Mula A1 hanggang dito. Ang pera ko. Kumpara sa pera ng mga mayayaman at makapangyarihan, ano bang pagkakaiba?
Ikaw, Mr. C, sabihin mo, anong pagkakaiba? Nanfeng, maliit na bagay lang ito. Para sa inyo. Balit na bagay lang ito. Para sa amin, ganito. Para sa karinamang tao. Ito ng huling patak na pwedeng bumuo sa kamelyo. Hello, Director. Ako to si Wen Yuan. Meron akong kaibigan na may kapatid na babae. Ang pangalan ay Shashing Lan. Nasa inyong ospital ba siya? Pagkasiguro lang na maalagaan siya ng maayos. Nisiya, naibalik sa iyo ang kapatid mo. Naghirap ako para dito. Naayos na isang tawag ni Mr. C. Hindi nakapagtataka. Bakit maraming gusto mong pakasa sa mayayaman? Tingnan mo, Mr. C. Nanfeng, lasing ka na. Oo. Uminom ako ng sobra. Nagsasalita lang ako ng kalokohan. Mr. C. Gagawin kong lahat upang suklayin yung kabutihan. Nanfeng, kung sasabihin ko na may karapatan ka, magbibigay ako ng magandang balita. Si Mushuan ay magpapakasal kay Watang. Congratulations, kuya. Yung tungkol sa ganwang kamakailan, may kaunting problema ba? Maaayos ko yun. Lumalaki na ang problema ng Wangang. Humingi ka ng tulong sa kapatid mong si Mushuan sa Wangang District. Kulang lang ng master plan at salamat sa pagsusumikap mo sa mga araw na to. Naiintindihan ko, pa. Kaya ko naman mag-isa. Kaya mo mag-isa? Hindi mo nga maresolba. Kung alam ko lang, sa simula pa lang ng proyekto, hindi ko na sana ito ipinobaya sa'yo. Pero kung titignan mo si Mushuan, parang hindi niya naman kaya. Yung mga plano mo, ipapaubaya mo talaga sa kanya? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Ang utak mo, gamitin mo naman sa trabaho. Sige na, ang engagement party sa susunod na linggo. Kayo lahat dapat maagang dumating. Mushuan, mag-usap muna tayo sandali. Ito ay iniwan ng iyong lola. Ang jade bracelet ng Empress. Para sa kanya, bilang unang manugang, hindi ko akalaing ikaw ang unang ikakasal kay Watang na may mataas na pamantayan. Na kaya mo rin sa ganito maikling panahon, ay karangalan mo rin. Hindi ko papayagan ang nais niya. Hindi sinasagot ni Motion ang tawag. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ba niya alam na engagement niya ngayon? O wala siyang iniintindi? Ang ganitong kahalaga ng okasyon, late pa rin siya. Sa tingin ko, si Mushuan ay hindi pinapahalaga ng ating magiging manugang na mula sa pamilya Shen. Mr. C, kung ganon, uuwi na kami. Teka lang, papapuntahan ko lang siya sa Wangang District. Siguro sa daan ay natrap lang sa traffic. Umupo muna kayo. Mushuan, ano nangyari sa'yo? Wala naman pa. Nagkaroon lang ng maliit na aksidente sa sasakyan. Ganito kalala. Kung seryoso, hindi ako makakarating dito. Wala namang malubang nangyari, kundi medyo nilaro lang ang brake system. Kaunting sablay lang. Bakit niyo ko tinitignan? Nasira lang ang preno niya. Anong kinalaman ko ron? Hindi ko naman yung ginawa. Si Feng, bakit parang naapektuhan ka? Ako, hindi naman ganun. Wala namang kinalaman doon. Alam ko na, lumabas ka muna. Tumigil ka dyan. Kanina, anong sinabi mo kay Shimoshan? Lakasan mo nga at ulitin mo. Sabi ko, lumabas ka. Sabihin mo! Nadiskubre ng traffic police sa dashcam na may taong sinadyang sirain ng preno. Sino ang taong yun? Sabihin mo! Ano bang ginagawa nyo? Naglilitis ng kaso? Ha? Si Lao Zhang, ang driver ng panganay. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka na! Shi Yunfeng, kung susubukan mo pang saktan kay isang hibla ng buhok ni Shimoshan, mag-ingat ka. Akong babalikan mo. Shen Watang, sira ka na ba? Pati isang baliw na aso pinagtatanggol mo? Kahit aso pa siya. Aso siya ni Shen Watang. Kahit aso, may amo. Naintindihan mo? Ikaw! Sa totoo lang, may dahilan naman kung bakit ko inaway si Kuya. Sigurado kong narinig mo rin ang tungkol doon. Hindi mo kailangang ikwento sa akin ang mga sekreto ng pamilya ninyo. Ayoko lang na magkamali ka ng akala. Bakit mo kailangang alahin ang damdamin ko? Ang iniintindi ko, gusto ko lang sabihin sa'yo
na ang mama ko at ang mama ng pangalawang kuya ko ay kambal na magkapatid. Pareho silang umibig kay Papa. Kalaunan, pinagkasalan ni Papa ang mama ko. Ang mama ni Mushuan hindi tumigil sa paghahabol. Hanggang sa isang araw, pinatay ng mama ni kuya ang mama ko. Nakita ko yun mismo sa aking sariling mga mata. Noon, sa loob ng kwarto, hindi lang ako nandun. Nandun din ang kuya ko, si Mushuan. Sa sobrang takot ko noon, nang tumakbo ko para hanapin si Papa, isinara niya ako sa banyo. Bakit kaya isinara sa banyo? Sa lukuyan ko lang nalaman na hindi siya gusto ni Lolo at ang kanyang mama. Nais nilang lumipat sa ibang lugar. Kaya ang mama niya, pinatay ang mama ko. Siguro, ayaw niya na mailigtas ko ang mama ko. Kaya isinara niya ako. Kaya ng mga panahon ngayon, dahil sa bagay na ito, ipinadala si Mushuan sa ampunan. Siguro ganun nga. At ang mama ni Mushuan, Hindi na siya muling nakita. Nanfeng, pwede ba kitang yakapin? pwede. Pasensya na, Miss Arcee. Hindi ko sinasadya. Walang problema, ayos lang ako. Nanfeng, magpapalit muna ako ng damit. Nasugatan na ng ganito. Hindi mo ba nakita? Mukhang talagang gusto mo kong mamatay. Pasensya na. Alam mo pa palang magsabi ng pasensya. Bitawan mo ko. Ang dami ng tao rito. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Hindi ako natatakot. Ano bang kinakatakutan mo? Mr. C, ang hirap mong magsilip upang mapangasa si Michelle. Hindi mo na kailang masayla sa ganitong oras. Nagsiselos ka. Mr. C, di ko akalain kagaya mo, magpapanggap na emosyonal. Si Wen Yuan, ano ba talagang sinabi niya tungkol sa akin? Si Wen Yuan ay hindi maging kasing boring mo. Huhulaan ko. Siguro sinabi niya ang tungkol sa akin at tungkol sa mama ko. Gusto niya lang kasi gumamit ng ganitong bagay para humingi ng simpatya. Ngunit ang katotohanan, siya lang nakakalam sa totoong nangyari. Ang katotohanan? Gusto mo bang malaman? Pwede ko namang sabihin sa'yo. Basta, hingin mo lang sa akin. Hindi ako interesado sa mga bagay ninyong dalawa at naniniwala ako na si Wen Yuan ay hindi ako lulukuhin. Anong ginagawa niyo? Mission. Talaga namang mabuting empleyado ka. Isang magandang bantay aso. Halos hindi kita nakilala, Shinan Feng. Sinabi ni Mo Xuan na isa kang mabuting aso. Hindi ko akalain talagang may katayan ka ng aso. Pinupuri mo ba ako, Mission? Nanfeng, may nagsabi ba sa'yo? Mayroon ka isang matang hindi mapakali. Tandaan mo, dapat lang tumingin ka sa lugar na narapat mong tingnan at sa taong nararapat sa'yo. Shen Watang, anong ginagawa mo? Nakita mo ba? Ang aso ng iba, hindi mo dapat tinuturuan. Hindi ka pa ba aalis? Nanfeng, ayos ka lang ba? Bakit ito ginagawa ni Shen Watang sa'yo? Hindi ko alam. Siguro nasagasa kong daan niya. Ayos lang. Siya isa anak ng mayamang pamilya, isang sosyal na mamayari ng bilyon. Ano ba ako? Isa lang akong aso. Ano bang sinasabi mong aso? Totoong ikaw ang sekretarya ko. Pero kaibigan mo rin ako. Karapat dapat ba ako? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Karapat dapat ka. Isa ka mabuting tao. Third Young Master, hinihiling ka ng ama mo. Sige. Wen Yuan, ito si Mr. Dong. Bilisan mo, makipag-toast ka sa kanya. Mr. Dong,
Pasensya na. Hindi siya sanay sa alak. Kaya kaunti lang ang iniinom niya. Hindi pwede yon. Binibigyan ka ng ganitong karangalan ni Mr. Dong. Watang? Mr. Dong. Ito ang pangalawa kong anak, si Simo Xuan. Ang unang baso na ito ay inaalay ko kay Mr. Dong. Naway maging mahaba ang buhay ninyo. Para sa pangalawang baso, naway dumalay inyong swerte tulad ng tubig sa silangan. Sa pangatlong baso naman, ito'y tanda ng paggalang ng kakabatang henerasyon sa'yo. Hanghay! Ang pangalawang anak mo, napakadeterminado ha? Magaling! Magaling! Wenyuan, mag-toast ka ulit kay Mr. Dong. Mr. Dong, akong sekretarya niya. Medyo hindi maganda ang tiyan niya. Alam ko, walang karapatang mag-toast sa'yo. Kaya ganito na lang, magpataw ko sa sarili ko na na baso. Sige, sige. Mukhang magaling sa tauhan mo ang pangatlong anak mo. Magaling, magaling. Ang sekretarya pa lang, nagpapakita na ng gilas. Nanfeng! 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 Nanfeng? Tinawag ka. Bakit hindi ka sumasagot? Natatakot ka ba sa kanya? Tapat siya at dalisay si sekretarya na babae. Lalo na sa kagaya mo. Wag. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, aaksyonan na kita ngayon. Huwag kang gumalaw. Pabilis lang to. Bakit mo ko tinitignan? Hindi ko alam. Akala ko umiibig ka na sa akin. Dapat hinahanap ka na ni Michelle. Bumalik ka na muna. Huwag mo kong abalahin. Sino mag-aalaga sa'yo? Si Siwan Yuan ba? Ang operasyon ng kapatid mo, inayos ko na sa susunod na linggo. Si Professor John ba? Sino pa ba? Hindi nagkahintay na matapos ang trabaho. Gusto mo bang hintayin? Pwede rin. Ayoko. Huwag kang gagalaw. Ayos na. Hello? Saan ka nagpunta? Hinatid ko lang si Mr. Dong. Sinabihan ka ni Tito ihatid siya? Bigla lang ako nagpasya. Gusto ko lang kausapin mo ako ng maayos. Hindi ba ako nagsalita ng maayos? Hindi ba ako ang aso mo? Umalis na ako para magtrabaho. May pagkain na sa mesa. Hello? Gising ka na ba? Ang timing mo, Mr. C, ay eksaktong tama. Kakagising ko lang. Tignan mo sa itaas ng ulo mo. Mr. C, naglalagay ka pa ng CCTV sa Charling bahay para ba sa mga magnanakaw o para sa sarili Siyempre niya? para sa'yo yon. Nakita mo na ba ang almusal? Bakit hindi mo tinatanong kung sino ang gumawa? Ayos lang basta walang lason. Nanfeng, uminom ka muna ng maligamgam na tubig para magising ka sa alak. Ang hangover ay pwedeng magpadali sa pagtanda ng isang babae. Hindi naman ako umaasa sa itsura para mabuhay. Mr. C, baka natatakot ka lang na kapag tumanda na ako at nalanta, hindi ko na may kahit si Wenyuan. Ayos lang. Isang baso lang naman yon. Hindi ganun kalala. Nanfeng, gawin mo ang misyon. Hello, Asheng. Dali mo si Miss Sia sa ospital. Opo. 7 linggo na ang bata. Hindi mo ba alam? Hindi ko akala na buntis ako. Ipagpapatuloy ko. Sa pagsusuri ko, tila may kahinaan ng iyong kalusugan kung magkaroon ka ng miscarriage. Mamamatay ba ako? Kung ikaw magpapasya, paplanuhin ko ang operasyon para sa'yo. Salamat, Doktor.
Nanfeng, Mr. C, bakit ka nandito? ayos ka lang ba? Hinahanap kita. Pero ang cellphone mo lang nahanap ko. Salamat. Uminom ko kagabi at nadala sa emosyon. Hindi rin magandang pakiramdam ko kaya pumunta ko sa ospital. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Masasamaan sana kita. Nga pala Mr. C, paano mo nalaman na nandito ako? Hinanap kita kahapon sa lahat ng ospital sa Yesheng. Kaya pumunta ko dito. Nagbabaka sakali lang. Mr. C, kagabi, uminom talaga ako ng sobra. Pasensya na. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Para sa akin ang lahat ng ginawa mo. Ano yan? Buntis ako. Tanggalin mo na ako sa trabaho. Bakit ko naman gagawin yun? Wala ka namang kasalanan. Ang personal mong buhay ay walay sa trabaho. Mr. C, huwag kang masyadong mabait. Wala rin akong narinig na may karelasyon ka. Sino ba ang ama ng bata? Mr. C, gusto kong mag-leave ng ilang araw para sa operasyon. Ang bata, wala siyang ama. Paano nangyari yun? Ano ba talaga nangyari? Huwag mo nang tanungin, Mr. C. Isang batang hindi tinatanggap at isang ama na hindi gusto ng iba. Dadating ako mamaya. Alam ko may meeting ngayong umaga. Hintayin mo na lang. Ano bang laman ng utak mo araw-araw? Alam mo namang mahalaga ang meeting ngayong umaga. Kailangan ko pa bang paalalahanan ka? Pa, darating din ako mamaya. Pakinggan mo, Wenyuan. Malapit nang ikasal ang pangalawang kuya mo. Kung magkakaroon sila ng anak, yun ang magiging panganayang apo ng pamilyang C. Yan ang magiging paborito ko. Inaasahan ko na magpapakasal ka at magkanak ng maaga. Hindi ka talaga masipag. Pinapahirapan mo ako sa buong buhay ko. Hindi ko na maabutan ang apo ko. Sa mga bagay sa kumpanya, hindi ka magaling. Sa pagpapamilya, hindi ka rin magaling. Paano mo ipapaliwanag ang pabor ko sa'yo? Pasensya na. Nanfeng, sumama ka sa akin. Pupunta na rin yung driver ko. Nanfeng, may tanong ako. Ano yun? Laozang, bumaba ka muna. Mr. C, ano nais mong sabihin sa akin? Nanfeng, pag ipinanganak mo ang bata, ako nang magiging ama niya. Anong sabi mo? Seryoso ko sa sinasabi ko. Walang kasalanan ng bata. Kung aalisin mo siya, napakasama nun. Magpakasal tayo. Palakihin natin siya ng maayos. Pero siya, hindi siyang anak mo. Pwede ko siyang palakihin. Ituturing ko siyang sariling anak. Pakikitunguhan ko siyang parang anak ko. Naniniwala ka ba sa akin? Mr. C, hindi naman sa akin kung maniwala. Ayokong makialam kasi ganitong gulo. Pero, kung sasabihin kong gusto kita. Nanfeng, alam ko, ngayon kailangan mo ng isang tao na nandyan para sa'yo. Kung hindi mo ako kinakainisan, pangako ko, magiging mabuti ako sa'yo at sa bata. Pero, hindi siyang anak mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong gawin ito. Tulungan mo na lang ako. Tulungan? Kakatapos lang tumawag ng papa ko. Narinig mo naman. Ngayon, kailangan ko ng bata bilang panganay na apo ng pamilyang C. Hindi. Hindi ka ganitong tao. Ituring mo na lang na ganito akong klaseng tao. Para magtulungan tayo. Hindi ko kayang ipahamak ka. Kung sabi mo na ang papa ng bata ay isang masamang tao, kung sa tingin mo na ako'y mabuting tao, bakit hindi mo na lang bigyan ng mabuting ama ang bata? Hindi ba? Bakit hindi ka nalang naghintay na matapos ang pulong? Alam mo bang late ka na? Pa, may importante akong bagay na kailangan gawin. Umupo ka na dyan. Wenyuan, nasaan ang plano mo? Nasa study room siguro sa bahay. Ano bang iniisip mo? Pa, kung nasaktan mo si Nanfeng, may problema ka ba sa utak mo? Kahit patayin ko siya, may magagawa ka ba? Buntis siya. Kung ganun, ipapaalam ko na rin sa lahat. Si Nanfeng, dinadala niya ang anak ko. Kayong lahat, pwede bang lumabas muna kayo? Ibig sabihin, buntis siya ng anak mo.
Sigurado ka ba? Oo, nung gabing yun, dahil sa nangyari sa kapatid niya, uminom siya ng sobra. At siyang nag-alaga sa akin. Tama na! Ayoko marinig ang mga kalokohan mo. Pa, magpapakasal ako kay Nanfeng. Bibigyan ko siya ng pamilya at isang tahanan. Wen Yuan, laro ba ang kasal para sa'yo? Si Nanfeng ay dati rin isang kilalang mahusay na abogado. Ang mga magulang niya ay profesor sa universidad. Pero dati ba yun? Wen Yuan, talagang ikaw ay karaniwang tahimik lang. Hindi ka nagpapakita ng emosyon. Ngayon may anak ka na pala. Nag-aalala kami na baka matulad ito ng kapatid niya. Pa, sa pagkakataong ito sigurado ako. Anak ko ito. Siyempre alam ko. Wen Yuan, sumama ka sa akin sa opisina. Shan Nanfeng, ang galing mo talaga magplano ha. Kahit ako, hindi ko ito inaasahan. Mr. C, ang daming tao sa kumpanya, hindi ka ba natatakot na may makakakita? Natatakot ka? Hindi ka na makakapag-asawa ng mayamang pamilya? Mr. C, ikaw na nagbigay sa akin ng tungkulin na akitin si Wen Yuan. Ano? Hindi ko ba natapos ng maayos ang misyon ko? Magaling! Sobrang galing! Pero ang sabi ko, akitin mo siya! Hindi ko sinabing matulog ka kasama siya! Paano ko siya aakitin? Mental na connection? O tulad ba ni Mr. C? Ang galing mo magsalita. Hindi nakapagtataka kung bakit ang bunso namin nahulog ang loob sa'yo. Kita mo, magaling ko sa mission ko. Bigyan mo ko ng premyo. Sige. Hello? Papunta na ako. Nanfeng! Ang batang ito. Talaga bang anak ni Wen Yuan? Oo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mr. C, tanungin mo man ako ng 100 beses, ganito pa rin sagot ko. Iniisip mo ba na ang batang ito ay sa'yo? Mr. C, sa tingin mo ba nararapat ka magkaroon ng anak? O baka gusto mong itanong ng iba? Tama ba para sa'yo? Wala na bang problema, Mr. C? Aalis na ako. Bukas ng gabi. Puntahan mo ako. Nanfeng, Pasensya na, Mr. C. Natagalan na ako sa banyo kanina. walang problema. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Wala ka namang ginawang mali. Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin Mr. C. Pumayag na si Papa sa kasal natin. Mr. C, masyado kang padalos-dalos. Kanina sa meeting, hindi mo dapat ina-announce sa harap ng lahat na nabuntis ako. Kung hindi ko sinabi yun, baka iisipin mo na tatanggalin mo ulit ang bata. Ngayon, hindi mo na matatanggal kung malaman ng Papa ko. At kung maging kalokohan ito ulit, siguro, muli na naman ako itataboy. Nanfeng, hindi ko rin kayang pahintulutan ka na muling pagalitan ng Papa ko. Mr. C, hindi ko lang gustong maipon ang pagod mo. Pasensya na. Aalagaan kita, Nanfeng. Pagkasalan mo ako. Kuya, tinatawag ka ni Papa. Pumunta ka raw sa meeting room. Mission. Narinig ko na magpapakasal ka kay Wen Yuan, Nanfeng. Humangat talaga ako sa'yo. Hindi pa ako sigurado. Iniisip mo pa? Hindi ba nais mo makapag-asal sa mayamang pamilya? Hinahanap ako ni Mr. C. Mauna na ako. Bakit tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Talagang curious ako. Pagkahabang nasa kama kayo, tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Hindi ko alam na ang pinakamayamang babae sa lipunan ay ganun pala kababaw. Ako ay nakikipag-usap lang sa aking magiging bayaw. Wala namang masama doon. Hindi pa naman tayo kasal. Bakit? Nagmamadali ka bang pagkasalan ako? Bakit tuwing nakikipag-usap ko kay Nanfeng? Lagi kang dumadating. At palaging pinapalabas mong tama siya. Kasi bawat babae, kasama ng mga katulad mo, mga mayayamang dalaga, ina-assume na lahat ng babaeng malapit sa kanilang nobyo ay kakumpetensya. Buntis ako.
Alam ko, hindi ba kahapon nag-inom ka ng sobra dahil kay Wenyuan? Dahil sa lakas ng tama niya? Yun ay no, hindi ko pa alam. Kung hindi mo alam, walang epekto sa bata. Yun bang ibig sabihin mo? O baka naman, dahil sa iyong Wenyuan na tanging inalagaan mong kalinisan, kaya lahat ng yun ininom mo! Hindi ko sinasadya. Mr. C, tinanggap ko na ang proposal ni Wenyuan. Wenyuan? Ang bilis ng pagtawag mo sa kanya. Mr. C, mauna na ako. Ngayong gabi, mananatili ka dito kasama ko. Shimo-chan! Shimo-chan, naghihintay pa si Wenyuan sa bahay. Huwag mo palaging bagitin si Wenyuan. Nakakainis na! Kilala mo ba si Wenyuan? O ako lang? Bakit? Iniiwasan mo na ba ako? Bakit hindi mo pasalamatan lahat ng nagawa ko sa'yo? Shimo-chan, buntis ako. Eh ano ngayon? Ikaw ba? Bakit hindi ko na napansin na may amoy ka ng ibang lalaki? Gusto ko nga, amoyin pa na mabuti! Shannon Feng, ikaw ba? Dahil kasi Wenyuan, kaya tinitignan mo ko na parang marumi? Hello, nurse. Ano? Gising na si Shenlan? Talaga ba? Sandali lang. Umalis ka na. Ang doktor ang nag-check pa sa loob. Mangyaring maghintay ng sandali. Talaga bang nagising na si Shenlan? Oo. Habang minamasahe ko siya, ang mga daliri niya kumikilos na. Nang tawagin ko ng doktor, nabuksan niya ang mata niya. Dok. Nagising na siya. Pwede ka nang pumasok. Pero bagong gising lang siya. Huwag mo siyang takutin. Salamat, Dok. Shenlan. 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 Akong ate mo. Naalala mo ba ako? Ate? Shenlan. Sa wakas, gising ka na. Ate, masakit bang nararamdaman mo? Kakagising lang ng pasyente. Hindi siya pwedeng magpanik. Pwede nang lumabas sa mga kamag-anak. Doc, pwede ba kung manatili dito kasama siya? Hindi po kami masyadong nagpapanatili dito sa ospital. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Mr. C, kahit tanungin mo pa ako na 1,000 beses, pareho pa rin sasagot ko. Ang batang nasa sinapupunan ko ay kay si Wenyuan. Sige, ang ikaapat na gagawin mo. Ang gawain ngayon, baka hindi ko kaya. Kakagising lang ni Shenlan. Ayaw mo bang tanungin ako kung ano ba talaga ang ikaapat na gagawin mo? Makipaghiwalay ka kay si Wenyuan tungkol naman sa bata. Hindi ko siya ipapapalaglag. At tungkol naman kay Wenyuan, tinanggap ko na ang kanyang proposal. Ngayon nagising ng kapatid mo, hindi mo na ako papansinin? Iniisip mo ba na hindi mo na ako kailangan? O baka naman, sa tingin mo dahil nakuha mo ng mataas na sa ngayon na yun si Wenyuan, pwede ka na mamuhay ng kampante? Mr. C, mauna na kayo. Hinihintay pa ko ng Shenlan. Nanfeng, nasan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Kailangan ba kitang sunduin? Nasa ospital ako. Bakit? May nangyari ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nagising ng kapatid ko. Nagising ng kapatid mo? Yung nakaligtas sa aksidente? Oo, dito na ako matutulog sa ospital. Hindi ako uuwi. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Magpahinga ka ng maaga. Huwag mong kalimutan, bukas ang pagsusukat ng wedding gown. Sige. Ate, sino yun? Shenlan. Ako, malapit akong ikasal. Ha? At buntis din ako. Habang masikip ka nitong panahong ito,
Wala akong naantala kahit ano. Ate, sino ba yung tao? May litrato ka ba? Gusto kong makita. Itong taong ito, kamukha niya yung kanina. Magkambal ang mama nila. Mahabang kwento niyan. Sa susunod ko na ikukwento. Ate, kung gusto mo talaga siya at mapatid siya sa'yo, di magandang bagay yan. Gustong gusto ko pa talaga siya. Nanfeng, nandito ka na. Hindi ba masyado pang maaga para magsukat ng wedding gown? May isang batang hindi makapaghintay, kaya bilang magiging ina, dapat mas maaga kang magsuot ng gown para lalo kang gumanda. Wenyuan, sigurado ka ba talaga? Ayun ka na naman, nagbago na naman bang isip mo? Mr. C, itong gown ay pinaka-priceless piece ng shop namin. Nanfeng, subukan mo na. Pumasok ka dito, tulungan kong hilayan ng zipper. Salamat. Walang anuman. Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw tumawag sa akin para pumasok? Hindi ka ba natatakot na may makakakita? Itong damit na to, masyado namang simple. Talagang natatabunan ng ganda mo. Yung bunso kong kapatid, ganun ba talaga siya kapabaya sa pagsukat ng size mo? Mr. C, hindi ka naman nag-iisa, hindi ba? Paano ko makita to ni Mission? Sa pinakamasama, hindi ka makakaangat. At hindi rin ako makikinabang sa'yo. Sabay tayong masisira. At least alam mo. Ikaw, ngayon, pati po hindi mo na sinasabi sa akin. Sa gabi, nakakatulog ka ba? Hindi ako makatulog. Iniisip kita. Huwag kang kumalaw. Kung may makakakita sa labas, na ang bayaw at hipag ay may relasyon. Para sa pamilya si, isa na namang malaking balita yan. Gaya mo talaga tratuhin ng kapatid mo. Hindi pa nga kayo kasal. Pinagtatanggol mo na agad yung asawa mo. Sirang ulo ka talaga. Mas may kaya pa kung mas nakakabaliw. Gusto mo bang subukan? Kaya pala, sabi nila, baliw ang mama mo. Kung may lakas ka, ngayon, sakalin mo na ako hanggang mamatay. Sakalin hanggang mamatay. Hindi ko gawain yan. Hindi ako kasing baliw ng iniisip mo. Ang mama ko, hindi siya baliw. Nanfeng, ang ganda mo. Salamat. Nagustuhan mo ba? Sobrang gana talaga. Miss, talagang napakaganda ninyo. Gusto ko to. Kung gusto mo, ito nang bibili natin. Sige, ito na lang. Kukunin kong damit na ito. Pasensya na, Michelle. Itong gown, naitakda na ito ni Katlong Young Master, pero sa tindahan namin, marami pang ibang estilo. Pwede kang tumingin nito, banda. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto kong suot niya mismo. Shen Watang, pumili ka na lang ng iba. Ang gown na ito ay pinili ko mismo para kay Nanfeng. Hubarin mo. Shen Watang, ganyan ba kababang ugali mo? Shimushuan, gaya ba magset ng kapatid mo sa fiancé mo, tapos wala ka lang ginagawa? Sabi nga nila, ang tunay na Ginoo ay hindi nag-aagaw ng gusto ng iba. At saka, isang damit lang naman yan. Bakit kailangan pang pagagawan? Ayaw mo na bang pakasal? Kung wala ang gown na yan, hindi na tayo magpapakasal. Mission, huwag ka nang magalit. Uhubarin ko na. Hindi ko na masyagaan gusto. Nanfeng, hindi mo kailangan pagbigyan siya. Ayos lang, hindi ko talaga masyadong gusto. Ha? Hindi ko inakala na kayo mag-asawa ay may ganitong laro. Sa publiko pa talaga. Ano to? Masyado mong nilakasan. Dumugo na tuloy. Shimushuan, ipaliwanag mo nga. Ano bang dapat ipaliwanag ko sa'yo? Bakit may lipstick sa labi mo? Ikaw,
Minsan, dapat matuto ka sa bunso kong kapatid. Maging manhid ka kung kinakailangan. Huwag kang masyadong kung ano-anong iniisip. Masyadong simple lang mga damit sa tindahang ito. Lumipat tayo sa iba. Nanfeng, dapat magpunta tayo sa ibang tindahan. Wen Yuan, ako... Nanfeng, huwag mo nang intindihin si Shen Watang. Lumaki siyang may pagka-spoiled at mataas ang tingin sa sarili. Sanay na siya maging arogante. Ayos lang. Ano? May nangyari kay Shinlan? Paparating na ako. Shinlan, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ate, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Grabe, natakot ako. Sa likod ng hagdanan at nawalan siya ng malay. Tapos gamit ng lubid, sinakal siya. Buti na lang may dumating. Ang seryoso nito. Itutag kang pagpatay. Walang CCTV sa likod ng hagdan. Kailangan nito mag-imbestiga. Ate, talagang ayos lang talaga ako. Nakita mo ba ang mukha ng umatake sa'yo? May napansin ka bang kahit anong kakaiba sa kanya? May kakaiba siya. Maamoy ng sigarilyo. Matapang na amoy ng mint. At saka, nakasuot siya ng kayumanging suit. Ang sigarilyo mo, sobrang lakas ng mint ha? Nawala na bang marka ng kagat? Ano bang sabi ni Wen Yuan? Mr. C, malapit niyo ng pagkasalan si Michelle. At sabi ng board na pagdesisyonan nilang italaga kayo bilang chairman ng C-Group, malapit ang mamot ang lurok ng buhay at hindi mo na kailangan isang maliit na taong tulad ko. Ayaw ko makinig. Tumahimik ka. Malapit na akong mag-asawa at magkaanak. Ang pagiging aso ng iba ay hindi naman kasi kasiya-siya. Kaya ngayong araw, Mr. C, formal kong inahain ang aking pagbibitiw. Kung mangiiwan ka, hindi ganito ang paraan. Ang kidney transplant ng kapatid mo ay sa loob ng 3 araw. Ginamit pang operasyon ng kapatid ko para takutin ako. Para kay Mr. C, masyado ng pambata yan. Gamitin ang buhay ng kapatid ko para takutin ako. Yan mang tunay mong estilo. Hindi ba kakagising lang ng kapatid mo? Hindi ko akalan si Mr. C. Marunong mong panggap na tanga. Tandaan mo ito, habang isa kang aso ko, habang buhay kang ganun. Huwag mong balaking sipain ang among ito. Si Wen Yuan, itong baluktot na punong ito. Kung kaya ka bang protektahan o hindi, hindi pa sigurado. Mr. C, ngayon, kung hindi mo ko palalayain, mamamatay na lang ako. Gusto mo talaga mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, tumalon ka dyan. Kapag hindi ka namatay, palalayain kita. Sige, ikaw nang sabi niyan. Shannon Feng! Handa ka ba talagang mamatay? Para makalayo lang sa akin? Nangako ka sa akin kanina kung tumalon ako rito at hindi namatay. Palalayain mo ako. Kanina, handa na talaga akong tumalon pero hinilang mo ba ako pababa? Iyon ay tinuri mong pagtalon ko. At buhay pa ko ngayon. Pwede na ba akong paalisin? Mr. C, sa panahong ito, salamat sa iyong kabutihan. Ang mga trabahong ibinigay niyo sa akin, ginawa ko lahat ng makakaya ko. Simula ngayon, wala nating pagkakautang. Ito na ang wakas. Kung hindi kayo nagsasalita, ituturing kong pumapayag kayo. Mula ngayon, magkikita lang tayo kung kinakailangan. At kapag nagkita tayo, ikaw nakakata ng kapatid ng asawa ko at ako ang hipag mo. Pareho natin susundin ang hangganan. At hindi tayo magkikita ng palihim. Shannon Feng. Ang hindi tumutupad sa salita ay hindi ko gawain. Ano kung sabihin kong hindi ako pumapayag? Panatilian mo ang buhay ng kapatid ko. Ako ang mamamatay. Lumayas ka na. Mr. C, binabati ko kayo ng maligayang bagong kasal. Tungkol sa kidney transplant ni Shinlan, hindi mo na kailang mag-alala. Naayos na namin ang lahat. Ang kabutihan mo kay Shinlan, hindi ko makakalimutan. Umalis ka na! I-check niyo kung sa ospital ni Shinlan. May nangyari bang kakaiba ngayong araw? Opo. Nanfeng, uminom ka muna.
Salamat. Si Dr. Feng ang pinakamagaling na surgeon sa buong Yusheng. Ang operasyon ng kapatid mo siguradong magiging matagumpay. Salamat, Min Yuan. Bakit ba palaging magalang ka sa akin? Malapit na tayong magpakasal. Ang kapatid mo ay pamilya ko na rin. Nga pala, tungkol sa insidente nung nangyari nung huli, nahuli na ba ang salarin? Napakahusay ng taong iyon. Sa hagdanan, wala siyang iniwang kahit anong fingerprint. Ang CCTV ng hospital, hindi rin nakakuha ng kahit anong itsura niya. Sino bang gustong pumatay kay Xinglan ng ganun? Narinig ko, may kinalaman sa aksidente ng sasakyan. Baka nakita ni Xinglan ang mismong nakabangga. Ang mismong nakabangga? Wala siyang nakita. Ganun pala. Nanfeng, huwag ka mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan ko kayo. Wen Yuan, sasabihin ko ito sa'yo sa huling pagkakataon. Salamat sa'yo. Kapag nagpasalamat ka pa ulit, magagalit na talaga ako. Ipinapahayag ko ang bagong posisyon ng General Manager ng Honga International Group ay pinagkakaloob ko kay Simu Xuan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Tignan natin kung kaya mo ba talaga. Mu Xuan, ang iyong kakayahan ay halata naman sa lahat. Naniniwala ako na kaya mong gampanan ang posisyon nito na mahusay. Pagsisikapan ko po. Magkamayan kayo magkapatid. Mula ngayon, ang pagkakaisa ng magkapatid walang hindi matatagampayan. Congratulations sa iyo, hari ng nakakaasa sa babae. Kuya, congrats sa pag-angat bilang General Manager. At saka, pagkalipas ng ilang panahon, ako rin ay malapit nang ma-promote bilang ama. Chuan, may nakakagulat ako na tuklasan. Saan mo nakuha ang impormasyon? Habang iniimbestigahan ko ang aksidente, nalaman ko na isa sa mga sospek ay nasugatan. Pagkatapos pumunta sa ospital, hindi ko sinadyang matagpuan ang medical record ni Xi Wenyuan. Mapagkakatiwalaan bang impormasyong ito? Nagpatingin siya sa dalawang ospital, pero iisang doktor ang tumingin sa kanya. Ang doktor na ito, isang kilalang espesyalista sa buong Yusheng. Mukhang sinusundan niya ang doktor paglipat ng ospital. Gano'ng katagal niyang iniinda ang sakit na ito? Mga 5 taon na, pero mukhang walang pagbuti. Makailan ba? May senyales ng pagbuti? Wala. Sinabihan na siya ng doktor na tumigil na sa gamutan. Kaya, ang anak ni Shannon Feng, hindi maaaring sa kanya. Kuya! Ang imbitasyon. Nakapili na kayo ng araw? Oo, napagdesisyonan na namin ni Nanfeng sa 16 na araw ngayong buwan. Magandang araw yun. Ang bilis naman. Alam mo rin naman kuya, hindi na makapaghintayan siya ni Nanfeng. Gusto ko sana na maganda ang suot niyang wedding gown. Ang pag-aasawa naman, isang beses lang sa buhay. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyong magiging misis. Kuya, may kailangan ka ba? Tungkol ito sa batas. Sa tingin ko, hindi ko tatanggihan ni Miss Sia, hindi ba? Masyado kang magalang si kanyang master. Hindi na ako abogado noon pa man. Iisang pamilya lang tayo. Huwag ka namang maging madamot. Hipag ko. Mr. C, ano nais mo iparating? Bakit ka nakalayo sa akin? Takot ka bang kainin kita? Alam ko naman Sir Legal Counsel ang pamilya C. Ito'y pribadong bagay ko. Handa akong makinig. Kung matuklasan ko ang asawa ng iba, ay nagdadalang tao ng aking anak. At pagkatapos sa pribadong pag-aayos ng walang bisa, ilang porsyento ang tsansa kong manalo sa kaso? Kung ang bata ay pinapanganak habang buhay pang kasal ng kabilang partido, halos walang tsansa. Pero, ikaw at ang bunso kong kapatid ay hindi pa kasal. Aalis na ako. Ang bunsong kapatid ko talaga, napakalaki ng puso niya. Handang maging peking ama ng iba, pero ayoko na makita ang anak ko na tinatawag na tito ang ama niya. Nanfeng, huwag mong gawing komplikado ang simpleng bagay. Hindi kita maintindihan. Huwag kang magpanggap na inosente sa akin. Ipapakita ko sa iyong isang bagay. Napasin kung talagang gusto mo tuklasin pribadong buhay ng iba. Tulad ng iyong kapatid. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mula nang lumaki siya, nagsimula siyang gamutin sa sakit na ito. Ano bang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Lin Xingyu at ang iyong anak ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Akala mo ba na kung bibigyan mo ng anak
Naisip mo ba kung bakit? Inaasikaso niyang isang bata na wala namang dugo na koneksyon sa kanya. Itong klase ng bagay na hindi mo mauunawaan ng mga tulad mo sa buong buhay. Grabe. Hindi ko akalain ang isang babae na naranasan ng ganitong matinding pasakit sa buhay ay maniniwalang inosente ang isang lalaki na kilala niya ng ilang buwan. Nanfeng, nasaan ang utak mo? Hindi ba sinabi mo, kapag umiibig ang babae, nagiging bubo siya? Umiibig? Huwag mong sabihin sa akin na umiibig ka sa kanya. Siyempre, kung hindi, bakit ko pa siya papapakasalan? Ano bang pagmamahal mo sa kanya? Sabihin mo! Sabihin mo sa akin! Ano bang pagmamahal mo kay Wen Yuan? Hindi ba siya karapat-dapat? Naiintindihan mo ba siya? Hindi ba siya karapat-dapat sa pagmamahal? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit nandito ka na naman? Siya na nabigay siya ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito. Si Mushuan, ano bang ginagawa mo? Ano bang relasyon mo kay Nanfeng? Umalis ka nga dito. Si Mushuan, ayaw mo namang pagkasalan ako. Sige, sasabihin ko na sa pamilya ko, hindi natin itutuloy ang kasal na ito. Si Mushuan, alam mo rin naman sa puso mo kung paano ka nakaupo sa posisyon mo ngayon. Kung ako sa'yo, hawak ko ng maayos ng pagkamalambot sa buhay na ito. Sinabi ko na sa'yo noon, hindi ako mabuting tao. Pero totoo ang puso ko. Sinabi ko na rin sa'yo na hindi kita mamahalin. Ang relasyon natin ay puro pakinabang lang. Hindi kita mamahalin. Kahit kaunti. Si Mushuan! Mamahal ka na bang iba? Oo. Isa lang akong kalabisan na tao. Hindi na sana ako ipinanganak sa mundong ito. Hindi ko man lang binahal ang sarili ko. Akala mo ba, mamahalin ko ang iba? Nanfeng, anong legal na tanong ang tinanong sa'yo ng aking pangalawang kuya? Yung proyekto sa Wangang District, gusto niyang mabukas ng bundok. Kaya tinanong niya ako kung may kailangang dagdag na batas. Meron naman tayong legal advisor sa Honghai Group. Baka gusto niya mas detalyado. Kanina ka pa nakatayo. Umupo ka muna. Tignan mo kung anong regalong binili ko para sa'yo. Crayoline? Maganda ba itong modelo na to? Pink? May asul din. Pareho ka ng binili. Sobra naman ang binili mo. Kung babae ang baby, kulay pink. At kung lalaki naman siya, kulay asul. Yung sobra para sa pangalawang anak na natin. Simula nung lumaki siya, sinimulan niya ng gamutin ang sakit na ito. Ano bang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Ling Chinyu at ang anak mo ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Nanfeng, may iniisip ka ba? Wen Yuan, napaka-thoughtful mo. Nanfeng, huwag ka na mag-isip ng sobra. Siyang anak natin. Magulang niya tayo. Tumawag ang pamilya Shen ngayong araw. Si Wata ngayong may iyak. Sinabi niyang gusto niyang wakasan ang inyong engagement. Ano ba ito? Wala nang iba. Nagpapalambing lang mayamang dalaga. Ikaw, kailangan mo siyang lambingin. Kumbisihin mo siya. Hindi kailangan kumbisihin. Yung mga pinalaki sa pagmamahal na babae, mas maganda ko ilang beses na lang matutumba. Tama rin. Ikaw nang bahala dyan. Tapos na ba ang recruitment sa Wangang District? Opo. Maganda rin ang resulta. Ikaw magtrabaho ng mabuti. Opo. Ikaw, matuto ka mula sa kuya mo. Huwag ka puro tamad-tamad lang. Sabi nga sa kasabihan, mas masipag, mas maraming magagawa. Kung kaya ni kuya, hayaan mo siyang mas gumawa. Nanfeng, bukas sa parental check-up, sasamahan kita. Hindi na. Kaya ka naman mag-isa. Hindi pwede ganun. Hindi ko pwedeng hayaan ka mag-isa. Nauuhaw ka ba? Bibigyan kita ng tubig. Magiging mabuting ama ka ba? Kung mananatil anak ni Shenyo, malapit na siguro siyang mga anak. Oo. Wala na tayong pag-usapan tungkol sa nakaraan. Pero, malapit na rin ipanganak ang anak natin. Kung totoong medical record, normal lang itagong sakit, pero bakit? Kahit alam mo hindi sa'yo ang anak ni Shenyo, ipakasal mo pa rin siya, parang sarili mong anak.
Nanfeng, huwag ka masyado mag-isip ng malalim. Papahalagahan ko siya na parang totoong anak ko. Alam ko. Unyuan. Anong meron? Wala. Humiga ka na. Bakit kailangan ng anesthesia? Para sa routine check-up, humiga ka na lang at huwag gumalaw. Ang routine check-up ay kailangan ng anesthesia? Ipakita mo sa akin ang order. Ang anesthesia, kailangan talaga ito sa routine check-up. Bakit kailangan ko ng anesthesia? Hindi naman ako high-risk na buntis. Hindi ko rin hihingi ang Down syndrome screening. Huwag ka na magalit. Wala itong epekto sa bata. Hindi ko gagawin ang check-up na ito. Sino nag-utos na gawin ito? Wala ito sa aking prenatal process. Ito, kung hindi mo sasabihin, tatawag ako ng pulis. Si Mr. C. Alam, Mr. Sun, tinutukoy mo. Si Si Bushwan. Ang hayop na yun. Nanfeng, bakit mukhang masama ang kulay ng mukha mo? Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi mo handang gagawin ang check-up ngayon. Kung may mangyari, haharapin ko ito hanggang dulo. Salamat sa pag-asikaso kay Sheila na makauwi ngayon. Gusto ko pa sanang manatili siya ng ilang araw. Sige, mag-usap kayo ng maayos. Ate, nandito ka na pala. Mr. C, halika, tuminom tayo ng tsaa. Hindi ko na kayo istorbohin. Mag-usap na lang kayo magkapatid. Aalis na ako. Ate, talagang maalaga siya si Mr. C. Para nagkanap ko ng kayamanan. Pumasok na tayo. Malakas ang hangin sa labas. Ate, bakit parang hindi magandang mukha mo? Ate, kukuha ko ng tubig para sa'yo. Hindi ako nauuhaw. Ate, lobat na bang phone mo? Kukuha ko ng charger mo. Chinarge ko pa lang ito kagabi. Bago mo palang bilang phone mo, hindi ba? Buong araw mo ba ginamit? Hindi naman. Ang weird naman. Anong nangyari? Ate, sa phone mo, tingnan mo, parang may naka-install na spyware. Hindi mo ito mapapansin sa sarili mo. Spyware? Sigurado ka? Nakalimutan mo ba? Marunong ko sa electrical engineering. Bawat 10 minuto, umiilaw ang screen ng phone. Ibig sabihin, may software na tumatakbo sa background. Ate, sinong gustong makinig sa'yo? Tandaan mo to. Gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw, para ka nalang ibon na nakakulong sa kulungan. Huwag mong isipin na makalipad kahit saan. Ate, tinatanong kita, gagawa ka ba ng reklamo sa pulis? Walang silbi ang pulis. Shinglan, mag-ingat ka ngayon. May nagmamamaman sa atin. Gusto mo bang tanggayin kong spyware? Hindi pwede. Kailangan gumawa ng paraan para mailabas ang taong ito.